Hello! Magandang hapon sa lahat. 3:00 naman ng hapon at ito naman ang intonasyon. Sa hapong ito ay kasama na activity ng intonasyon bilang pagdiriwang sa pangalawang National Disability Rights Week na ating ipinagdiwang sa linggong ito. Tayo din ay in solidarity with our international community and celebrating the International Criminal Justice Day. Ayon sa ating UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, stated in Article 13, which is access to justice. The Philippines is a state party, must ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate accommodation. In order to help ensure effective access to justice for persons with disabilities, state parties shall promote appropriate training for those working in the field of the administration of justice, including police and prison staff. Sa hapon ito, mapalad ulit tayo na nandito yung ating kaibigan at kasangga na magpapaliwanag sa atin patungkol sa access to justice. No? Meron din tayong isang kaibigan, no, na nagtataguyod, no, ng karapatan ng mga taong may kapansanan na kanyang, no, isi-share niya ang kanyang karanasan kung paano, no, ang mga tinutulungan niya makapag-access, no, ng hustisya kung nalalabag ang kanilang karapatang pangtao. So sa ngalan ng inklinasyon, no, ang aming mga kasamaan, si Doc Gina Manalaysay, si Teacher Aisel, si Ina, si Art, si Dejeron, si Ma'am Celia, si Jennifer, at iba pang bumubuo ng inklinasyon. Magandang hapon ulit sa ating lahat. Doc Gina, pwede mong ma-introduce, no, ang ating mga panauhin sa hapong ito. Yes, magandang hapon po mga ka-inklinasyon. Masaya-masaya po tayo at panibago na namang usapin ang ating tutukuyin sa araw na ito. Ang ating pong guest, ang isa po nating guest ay si Attorney Angelo de Alban, sabi niya kanina, Angelo. Isang human rights advocate po. He is a litigation lawyer for 17 years. He also teaches law courses for 16 years at the University of Santo Tomas. He is an active advocate for children with specific needs since 2008. His only sister has a child with cerebral palsy and autism. Attorney Angelo has two lovely daughters, namely Lumena Fee and Lucia Marie. He is a devotee of Saint Padre de Pios, Saint Anthony de Padua, and Saint Philomena. Good afternoon po, Attorney. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay po ninyo, nakikinig at nanonood. Suking-suki na, Attorney, no? I'm Okay sure lang, marami anytime. ngayon nanonood. Maraming nagfa-follow nito, no, kay Attorney. Sige, ang pangalawa nating guest, Doc Gina. Yes. Malugod ko pong ipinakikilala si Miss Dahlia M. Analupa. Isa po siyang Women with Disability Advocate. At ang kanya pong grupo ay Persons with Disability Leaders Alliance in Manila. Magandang hapon, Miss Dahlia. Magandang hapon po, Ma'am Jean. Magandang hapon po sa lahat.
Yes. Okay, magandang hapon no sa ating dalawang natatanging guest no sa hapong ito. Pero bago niyan no, si Doc Gina Manalaysay ay nandyan ngayon sa isang training workshop. So para sa ating Inklu Balita, Doc Gina Manalaysay, please. Yes, thank you. Isinasagawa ngayon ang public investment in child protection, a training on child responsive budgeting focusing on sexual violence against children and mental health sa isang hotel dito po sa Quezon City. Ito ay dinaluhan ng iba't ibang organisasyon na nakatukoy ang advokasya sa child protection and mental health na usapin. Layunin ng pagtitipon na ito na makagawa ng alternative budget initiative focused on children's mental health and the violence against children na iyahain po natin sa Kongreso. Na isa katuparan ng event na to sa pakikipagtulungan ng mga sponsors at hosts tulad ng mga sumusunod. Andito po yung World Vision, Social Watch Philippines, ABI Alternative Budget Initiative, and Save the Children. Video please. JM. Nakikiisa sa Inclination ang Social Watch Philippines ABI Child Protection Cluster sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Para sa Inclination, Inclusion now! Yes! Ito po si Dr. Gina Laksamana Manalaysay para sa Inklu Balita. Caronil? Thank you. Actually, mga Inclination, ongoing pa ngayon no ang training workshop diyan sa isang hotel sa Quezon City no. Bago tayo magpatuloy no, attorney, kamusta na tayo after the election? Kumusta na kayo, attorney? Okay naman, very busy tayo as usual. Balik sa ating mga cases at pagtuturo, balik sa ating advokasya. Masaya naman tayo at nakapagpakita tayo ng lakas kahit papano nung eleksyon. At natutuwa ako sa suporta no at napakainit na pagtulong ng mga taong nakapaligid sa atin. Alam naman natin na tumakbo tayo bilang senador at kahit tayo ay first time natin na pinayagang makatakbo, nakakuha pa rin tayo ng 2 million 2.55 no. So that means walang pera, walang pondo, walang partido, na suportahan tayo ng 2.55. Ibig sabihin, yan yung talagang solid natin. Support base natin na talagang naghahangad na magkaroon ng representative. Organic talaga yun na suporta, no? Actually, no, mga ka-Inclination, Doc Gina, doon pa kami nagkita ni attorney sa Bacolod City. No, pumunta sila kasi doon ni Al. Actually, doon kami nagkita, no? If I may, no, ano yung pinaka-learnings mo noong nakaraang eleksyon? Madami tayo. No? Yan ang first, madami tayo, nagulat ako na of course in-expect ko na meron. Pero hindi ko alam na ganyan yung organic na talagang would go out of their way. Kasi until now, no, I find it parang nakakataba ng puso, but at the same time nakakapanibago na bigla na lang sa aking may lalapit. Halimbawa, nagsimba ako or nasa mall ako, quietly biglang sasabihin sa akin, "Attorney, binoto kita kasi yung kapatid ko. Attorney, binoto kita kasi may anak akong may autism. Attorney, may anak ako na etc." So, nagugulat ako na they recognize me and I talk to them in public. And so they would always say na, "Attorney, thank you very much, ganyan-ganyan for at least voicing out." And nakakataba ng puso kasi katulad kanina, meron akong na-meet, no? May tutulungan ulit tayo. So, tuloy-tuloy pa rin yung ating serbisyo, advokasya. Although, yun nga lang ngayon, medyo sobrang numipis na yung time natin kasi I have to answer everyone. And yun ang mahirap. Some of them I cannot answer anymore kasi as in this
sabi ng wife ko, baka gusto mo matulog kasi maaga ka bukas. Sabi ko, teka lang, konti na lang to. No, 11:30 na. Sabi ko, but you have to wake up at 6. You have to drive the children to the school, etc. So, masaya na may interaction, pero physically, nakaka-drain po talaga. But I'm as much as possible, I try my best to answer everyone. Personally kasi, I cannot assign it to an assistant kasi may mga consultation doon na legal aspect. And meron po doon na mga sensitive na bagay na sinasabi nila that I would rather talk to them personally and professionally. So, sa page ko po, ako po talaga yung kausap nyo, pero matagal lang po talaga, pasensya na po. Kasi may mga tao doon na nag-pour out sila like may ginawang ganito sa anak nila, na may ganyan-ganyan, or may something na pagbubog or ganyan. Legal aspect na yun that I cannot delegate to anybody. So I have to cater it professionally, I have to answer it professionally, and at the same time personally. So, nakakapagod. Thank you very much. Yeah, thank you very much, attorney, no? Pero dito mo makita talaga, 'di ba? Na yung pagkauhaw, no, ng mga tao when it comes to access to justice. Sobra. Ikaw naman, Dalia, kamusta ka na? Akala ko parang okay naman yung mukha mo, Dalia, no? After ilang taon tayo na hindi nakita. Okay. Isa to sa mga palaban, no, na leader ng mga kababaihan na may kapansanan. Yung ibang kasama nga natin, Doc Gina, nauna na eh. Ikaw, Dalia, kumusta ka na ngayon? Ito po, bigla akong napalawas dito sa Manila, biglaan, kasi may na-reschedule na hearing, dapat nung 18, pero napaaga ngayong 16. So, nagpapagaling ako doon sa tinitirhan ko sa Cavite. Malapit doon sa mga PWD na nirelocate from dito sa may Aroma. Nirelocate na sila sa Naig. So, doon naman ako tumira para malapit ako sa kanila. Mas madali ako makapagbigay ng assistance sa kanila. Look, Gina, ito si Dalia, parang no permanent address din to eh. Kung saan pumupunta. Karanil, gusto ko lang sundutan yung sa mga pinakamahalagang topic, no? Nadi-delay ba ako? Yeah. Okay. So attorney, no? Yeah, oo. So sa panimula, attorney, paliwanag, no, sa access to justice. Ano ba ito? Para madali maintindihan ng ating mga taga-subaybay sa inklunasyon, attorney. Ang access to justice, walang specific, no, na definition ito. Kung hindi, ito lamang po ay pagkakataon ng isang tao na magkaroon ng hinahanap niyang katarungan base sa kanyang karapatan at sa lumabag nito. So, malawak ang definition ng access to justice. Kasi para mabigyan ng elbow room, no, o pagpapaliwanag ng mga case-to-case basis na pagkakataon. Halimbawa po kasi, no, ang makatarungan sa isang tao, pag in-apply mo siya exactly sa kaso ng isa pang tao, baka hindi na po ito makatarungan. Kaya ang sinasabi nating access to justice ay pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na may karapatan at nalabag nito na magkaroon ng katarungan. Mahirap po ito sapagkat bilang abogado, no, masakit sabihin, ang hustisya o ang katarungan sa Pilipinas ay medyo mabagal, no? Ito po kasi ay naapektuhan ng maraming bagay. Number one, sa funding po ng judiciary, no? Kasi kung yung nga po nasabi ko ng mga nakaraang buwan,
ang funding lang ng judiciary natin ay katumbas ng 1% ng overall funding ng buong Pilipinas, no? Ito ay napakaliit kumpara sa funding ng isang department lamang under ng president, no? So, dahil maliit ang funding, hindi po nakakagawa ng mga korte, no? Dahil kulang sa pondo. At since walang korte, wala rin po mga judges. So, since walang judges, wala rin po mga staff. So, halimbawa po, no, sa isang populasyon, sa isang probinsya na mayroong, say for example, 500,000 na population, pero ang korte lang sa kanila ay 20 lamang po, mag-aagawan sila sa 20 na korte na yon, no? Nahihirapan po yung mga litigants o yung mga parties sa kaso sapagkat matagal ang resetting. Ngayon, kung pagdating sa mga may kapansanan, mas doble pa ang kanilang hirap kasi kung pupunta sila doon, ang hirap. Tapos marereset lang, dodoble yung kanilang hirap. So, yan yung sa aspeto ng administrative sa pagkakaroon ng mga korte at mabilis na pagtakbo ng kaso. Iba pa po dyan yung tinatawag natin yung affordability. Diba? Kasi ngayon, syempre, mahal magkaroon ng abogado. Kahit na ang gusto ng abogado ay magbigay siya ng libre, no, libreng serbisyo, ang problema dyan yung kanyang expenses. Halimbawa, kung yung abogado na yun ay may pamilya at kukuha siya ng, halimbawa lang po, 40% caseload niya ay libre. That means, yung 40% ng supposed income niya, nade-deprive yung kanyang family. So, injustice din yun, attorney, sa kanyang pamilya, di ba? Yes, injustice din yun sa kanyang pamilya. No? Magandang tumulong basta kaya nating tumulong. Kasi kung gusto mong tumulong pero hindi mo kayang tumulong, pinapabayaan mo naman yung pamilya mo, baka may abuse naman on the part of the lawyer, no? Now, meron naman po tayong tinatawag na Public Attorney's Office. Okay? Yung PAO na tinatawag, napakagaling ng mga tao dyan. Wag ho kayong maniniwala, no, na ang Public Attorney's Office ay hindi magaling. In fact, I'm a private lawyer, no, and I believe in the capability and efficiency of Public Attorney's Office lawyers. Pero po, talagang pahirapan dahil madaming kaso ang pumupunta sa kanila. Sige. Okay, sige. Babalik tayo mamaya sa iyo, attorney, no, yung regarding sa Public Attorney's Office na yan, no. Okay, ikaw naman, no, Dalia, no, marami ka nang tinulungan ng mga persons with disability, iba-iba yung kanilang mga kondisyon eh. Ano yung pagkaintindi mo? Magsabi tayo na access to justice. Yung access to justice, siguro sa akin sa pagkakaintindi ko, hindi lang doon sa korte, kahit doon sa mga mababang opisina ng ating gobyerno tulad ng barangay, siguro doon pa lang meron ng pwede tayong maka-access ng justice kung naasikaso tayo ng maayos at napapakinggan tayo. Ganon. Yun yung intindi ko dyan sa access to justice. Okay, sige. Thank you, Dalia. No? Actually, sa ating mga mga ka-inclinasyon, no? Kay Dalia, di ba, ikaw ay babaeng merong mobility impairment, tama ako, Dalia? Pero parang multiple condition ka na ata ngayon, Dalia. Opo. Baka nga triple na. Meron akong at least lumatawa tayo. Doc Gina, ikaw baka may mga gusto kang katanungan, no, sa ating dalawang panauhin, no, sa hapong ito. Hindi, yung key attorney lang kanina. Naging saksi ako nung sinasabi niya na he really answers those who are messaging him. Kasi sinasagot niya eh. Meron din ako kasi sinasite sa kanya or mini-message sa kanya. And we don't know each other then. Di ba, attorney? And thank you very much for that. So,
Meron? Yes. Hindi ko na po Okay. i-alam yun, attorney. So ito Okay. po, ano po ba yung sample ng mga kaso ano po ba yung litigation lawyer? Okay. Ako mismo kasi I'm not familiar with this. Okay. Litigation lawyer is a lawyer, a kind of lawyer who appears in court. Meron po kasi tayong corporate lawyer. Ito po yung nasa corporate. Meron din po sa HR, nasa office po sila. They deal with contracts of the corporation, compliance with the government. Meron din po tayong mga labor lawyers, yung mga they go to the NLRC, that they handle only labor cases kapag may employers and employees. Meron din po tayong mga tax lawyers, yung mga compliance nila, halimbawa sa mga tax evasion, tax avoidance. Meron din po tayong mga arbitrators, mga katulad nun, yung mga nag-arbitrate sila between parties. Ako po ay litigation lawyer. Nagpupunta po ako sa korte almost every day. That means I handle criminal and civil cases. I actively prosecute cases. I go to court. I present evidence. Kung ako ay nasa private complainant, tayo ay prosecutor, private prosecutor, nagpapakulong po tayo. Kung ako naman po, ang hawak ko naman po ay yung akusado, we try our best to exonerate kung talagang inosente siya. So, yung other lawyers naman po, they decide to teach, not to go to court or not to handle corporate accounts. Academician lang po sila. They're just in the academe. Lahat po yan ay tinatawag na practice of law. But under that, meron po yun, litigation, taxation, corporate, ganyan. Meron din po yung mga sa branch clerks ng korte. Hindi po sila actively na nagpo-prosecute, pero sila yung branch clerk of court. Ang requirement po kasi dyan ay lawyers. So maraming types of lawyers. Ako po ay litigation lawyer, so that means I go to court almost every day for civil and criminal cases. Yeah, Karanil, para lang din pala Karanil, para lang din pala siya mga dentista. Ano rin kami. Yeah, oo. May kanya-kanyang expertise din, no? May Yes. kanya-kanyang expertise din, no, Doc Gina, no? Ganun na karami, no, yung mga nag-inquire, no, kay attorney, dinagdagan ko pa. No, nirefer ko pa si Dalia sa kanya. Anyway. Kasi actually very close friend kami ni yung older brother niya, no, si Al, no. Anyway, no, attorney, gaano kahirap, no, ang isang litigation lawyer para sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig? Depende po sa how you comply. First, on the side of compliance with the Supreme Court, syempre there are requirements for us. Una, dapat we have to be in good standing, no? So that means we have to, every 3 years, nag-mandatory continuing legal education po kami. And then we have to render pro bono cases, services as well, no? At least, I think, 60 hours, no? Dapat. So requirement pala, attorney, ang to handle pro bono cases? Okay. Ngayon, starting this year. Starting this year. Okay. Yeah, Mandatory na po. May batas po ba yun? Or ano lang, agreement within the Mandatory na po siya this year sa mga covered lawyers. May mga lawyers na exempted po doon. The lawyers who are in the government, judges, or 65 years and above, mga ganyan. This year, the court, the Supreme Court issued yung administrative matter that would require all lawyers qualified to handle pro bono cases for at least 60 hours. Medyo mabigat po yan kasi hindi naman ho yan round off. So that means by the minute kaming inoorasan. Sige. Balik tayo, Doc Gina, no. Generally, ano ang kalagayan, no, ng access to justice, no, ng Filipinos at, no, kung ating bigyan ng focus
ang access to justice no ng mga taong may kapansanan? Medyo para sa akin po, no, personally, other lawyers might have their own opinion, but ako personally, pagdating sa physical aspect ng building, medyo hindi accessible, no? Kasi ilan lang po yung ina-advocate yan, attorney, ni Doc Gina, kasi wheelchair user si Doc Gina. Okay, yes, kasi yung ibang building, ito nga po yung sinasabi ko, yung ibang building ng judiciary, inuupahan lang nila from private people, no? As in other words, may mga courts po tayo na inuupahan lang po ng Supreme Court from private companies. The problem is, these private companies, hindi sila compliant sa accessibility law natin when it comes to the ramp, when it comes to elevator, etc. So, ang meron lang sila is hagdanan, which is not accessible, no? Kasi hindi naman talaga siya government building from the start. Nangungupahan lang po ang mga korte doon. Okay, so that is one. Second, the courtroom itself medyo masikip. Kasi nga po, yung mga korte, yun na rin po yung stock room nila. So kung makikita nyo, naghihiring po kami doon, masikip po yung mga upuan kasi yung mga nasa upuan, nandun yung mga folder ng cases. Okay? So that is the physical aspect nung nakikita kong problem na hindi accessible ang ating ibang korte. Hindi ko naman po nila lahat. Pagdating po doon sa actual justice system, no, ang Supreme Court naman po ay very supportive sa mga may disability. Yun nga lang po, syempre, at times napakahirap po kasi katulad nun, yung sinabi ko po kanina na dapat may pro bono kami, they would rather na iisahin na lang. Halimbawa, isang tao lang yung kanilang pagpo-pro bono, no? Kasi kapag lumagpas sila ng 60 hours, that would mean less compensation sa kanila, which I understand, no? Kasi itong mga lawyers to, may mga pinapaaral din naman ito, meron silang sariling pamilya, no? Yun nga po yung sinasabi ko. If you require a person to handle pro bono cases up to a certain extent, then you are also depriving him of an income which he could use to support people in the family. Sa totoo lang po, no, hindi po katulad sa Amerika na lang ang law practice dito sa Pilipinas. Hindi po kami mayayaman, no? Ang mga abogado sa Pilipinas hindi mayayaman. Why? Kasi wala naman po kami ditong power, no, to squeeze the neck of our client na magbayad ka. Kung hindi ka magbayad, anong gagawin ni attorney? 'Di ba? So, ang sinasabi ko lang po dito is, yung iba kasi pag nakakita sila sabihin, ay lawyer yan, mayaman yan. So, dapat maawa ka naman, mag-render ka ng pro bono service mo. Ako naman, naniniwala ko na yung ibang lawyers may income. Pero yung iba wala po. Now, I want to relate it sa disability, no? A lot of lawyers that I know, they want to handle cases for free sa may disability. Ang problem lang po kasi dyan is, if you force them to handle it, parang masyadong manipis yung oras ng isang tao. We understand. But at the same time, persons with disabilities, they are part of our society. They should be rendered, equally like other people, na kung meron kang karapatan, dapat ikaw din ay mapagsilbihan or matulungan. So, sige, attorney, pinag-usapan na attorney yung persons with disability. Balik ako dito kay Miss Dalia, no? Miss Dalia, marami kasi itong kunwento sa akin na tinulungan niya daw, no, ng mga persons with disabilities, no, para matamo nila ang kanilang karunungan, no. Kumusta ikwento mo nga, Miss Dalia, no, ang iyong karanasan para marinig ng ating mga ka-inklinasyon.
At saka Karanil, kung sino-sino or anong subsectors yung mga natulungan niya. Sige, basta no names lang, no names lang, no names Gina, lang, kasi meron tayong, 'di ba? Yeah. Sige. Dalia, go. Data privacy. Yung unang-una po, yung nag-start ako as PDAW officer ng barangay namin. Member ko mismo. Nagkaroon siya ng case na pinakulong siya at tapos nagkaroon siya ng sakit. Sa isip, ganon. Tapos pinakulong siya nung kanyang shoplifting kasi yung kaso sa kanya. So, pero nag-maintenance na siya sa isang ospital. Ngayon, ilang beses siyang gumagawa ng ganong case na lagi siya nagsishoplift sa same na store. So, itong huling kaso niya, pinakulong siya, ang tagal namin pinroseso. Ngayon, naghanap kami ng abogado. Kasi talagang hindi namin makuha hindi namin mailabas. Dati nailalabas ng nanay, pero pinakikita lang yung mga reseta, medical abstract ganon. Pero itong huli hindi na namin mailabas. So ang ginawa namin, nagtanong ako sa Manila City Hall. Ngayon nagtanong ako kung saan-saan. Ang binibigay nilang payo sa PAW kami lumapit. So, lapit kami noon matagal na yon. Lumapit kami sa PAW, pero nalulungkot kami kasi ang sinasabi nila piyansahan na lang kasi paulit-ulit nga yung kaso, nagagalit kasi malaking department store yung kanyang paulit-ulit na nakuha ng mga item. So ganun, na piyansahan na lang kasi paulit-ulit nga ginagawa. Ang sabi namin, ito po yung condition niya. Pinresent namin lahat ng dokumento. Pero yung pa rin ang nila, sige, ilalaban natin. So humingi na yung kumpiyansa namin. Tapos yung magulang na nataranta na rin sila. Nagtanong-tanong ako doon sa mga colleague ko na sa PWD din na kung ano yung matutulong namin dun sa PWD. Yung isang kasamahan namin, meron siyang daddy na retired na siyang abogado. Yun ang tumulong sa amin. Ang aking parang in return, sabi niya, paano yan? Wala naman kayo pambayad. Biniro niya kami ganun. Sabi ko, wala talaga kami pambayad. Sabi niya, sige, hindi naman ako naniningil Sinubukan lang kita kung may babayad ka. Ngayon, yung para makabawas dun sa burden ng pang-aabala namin, yung mga PWD, pinagawa ko sila ng rosaryong gawa sa papel. Pag nabubuo na nila yung beads, binubuo ko naman siyang rosaryo, binabalik ko sa kanila, binibenta nila. So yung pinagkakitaan yung kalahati kanila kalahati, yun yung pangtustos namin doon sa kaso. Tumagal yung kaso siguro mga 4 months din na nakakulong. Nailabas naman namin siya. Nagkaroon sila ng kasunduan na yun nga hindi pwedeng kasuhan ng PWD, ng pamilya ng PWD yung store na yon. I-dismiss na yung kaso. Pero ang tagal ng proseso. Ang nakakalungkot noon kasi yung bukod sa mga ibang nilapitan namin, karamihan sila sinasabi nila na wag nang ilaban, piyansahan nyo na lang. Doon ako nalulungkot kasi ang sinasabi ko doon na, di ba sinasabi nyo nga po sa mga seminar, ang mga may mental disability, automatic bata sa batas. Ba't ngayon papiyansahan namin? Tulungan nyo kami na patunayan na hindi niya sinasadya yung nangyari. Ayun. So, ang maganda yung PWD. Gawa kami ng rosaryong gawa sa papel. At tapos yun, yung kay Mary Health of Christian, kasi devotee ako noon Yun ang namin na para ma-solve yung case. Ang nakakatuwa, alam nyo, ngayon okay na yung PWD. Hindi na siya nagkakasakit.
at nakakapagtrabaho na siya. Nakakatulong na siya sa pamilya niya. Kung pinabayaan namin yun, walang ngayon na tumutulong ngayon sa pamilya niya. Walang productive na PWD. Baka natuluyan siya noon. Kasi yung nakakulong siya noon. Thank you, Ana. Yeah, thank you, Dalia. So marami ka pa ikwento later pag may panahon tayo. Okay. Ito talaga yung susunod natin ay tanong, Doc Gina, no, kay attorney. Ito ngayon kasi yung nag-viral, no? Naging controversial nito. Okay. Attorney, ano yung update, no? 'Di ba? Kinuha mo to, no? Ikaw yung nagiging private lawyer, no, nitong nagkataon, hindi lang kataon talaga, yung binugbog at kinuryente sa isang bus, no? Ano yung update nito ngayon, attorney? Or pwede mo siguro bigyan ng kunting background at ano yung update nito ngayon? Okay. Without discussing much of the case, I will delve doon lang sa available sa public. Kasi naka-file na po kami. So, a context lang, itong si alias Makmak ay nakasakay sa bus. Makikita na meron siyang intellectual disability. And then, napagkamalan or sinasabi nila na nangangagat daw siya. And because of that, binugbog siya, tinaser siya, and he was kicked out of the bus. Ito ay nangyari sa Ayala Station ng EDSA Carousel. Itong ninarrate ko, ito yung based sa video ng taong nag-video sa kanya at the same time nag-taser sa kanya. Ang masakit nun, no? Hindi naman masakit, is itong taong to, iniiwasan niya na makuha siya sa video. Kaso nga lang, awa ng Diyos, nagkamali siya na naiikot niya yung camera, split second lang, literally split second lang, gumanon sa mukha niya. Ngayon, yung mga netizens natin, siguro sa pinost nila, pinagtsagaan nilang i-post, lumitaw yung mukha niya. So, because of that, nalaman kung sino siya. So, because of that, nagkaroon tayo ng lead dun sa kaso, nag-investigate, napakalaking tulong ng DOTR pagdating sa kaso na to kasi talagang actively prosecuted, yung actively coordinated yung kaso. And si Secretary Vince Dizon mismo ng DOTR, he is very actively involved kasi meron po pala siyang kapatid na may disability. And he is proud to say that. Kasi tinanong siya nung in-interview, sabi niya, I have a brother na merong disability. So nung kami na lang magkakasama, sabi ko, Secretary, is it okay if I tell people about you and your sibling na may disability? Yes, sabi niya gano'n. I want people to know na there are people in the government na may mga kapatid na may disability and they're proud to do that. That's why active siya. No? That is why tumutulong siya sa amin. Nandun sa... So, the development is that, the latest development would be, last July 9, nag-file na po kami, formally nag-file na po kami ng complaint sa City Prosecutor of Makati. No, nandun yung ebidensya natin, yung video, at saka yung mga, how do you call this, psychological assessment or evaluation doon sa victim. Yan. Psychological something mahaba eh. Ang tawag, it's a government it's from a government hospital. Actually, yun ang hinintay namin, no? Yung psychological evaluation na yun. Kasi under the law, if you are above 18, you may be considered as a child if you have yung mental disability. Psychosocial disability. Yun. Yun, actually, yan din ang problem namin noon. Kasi under the law, ang nakalagay doon is mental disability. Pero, syempre, this law was enacted many years back. No, when siguro our lawmakers are not yet aware of the proper terms. Pero sabi ng psychologist naman is, ano yan? Kasi ganito yan. In-explain niya. So, nung nakuha namin yung report na yun yung ginamit namin, isa sa mga pieces of evidence to justify yung case na ipa-file namin sa kanya.
na makikita naman sa video that because of that disability, he was not able to protect himself kasi hindi nga po siya makapagsalita ng maayos. As in fact, until now, hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos. No? So, inihintay na lang po natin yung patawag sa kanila ng prosecutor's office doon sa kabila, doon sa mga respondents. But dadating ang panahon, makukuha din nila yung katarungan na hinahanap nila. Okay. Sige, thank you, Attorney. So parang kabisado yan, no, ni Doc Gina. Yan yung RA 7610. No, yan yung abuse, no. Sinasabi din doon na kahit more than 18-year-old ka na, yung isang individual, pero pag hindi mo kayang protektahan, alagaan ang iyong sarili sa mga pag-aabuso, exploitation, you're still considered, no, a child. Okay, Doc Gina, may karagdagan kang katanungan sa dalawa nating panauhin? Hindi, attorney, ano po yung violation nung perpetrator? Ano po, papasok po siya sa, considered po siya as child abuse sa 10A. Yeah. I'm sorry, child abuse, papasok siya sa child abuse yung doon sa physical aspect siya. Kasi normally, physical injury lang siya. But because of yung kanyang intellectual disability, yung disability niya, papasok siya sa child concept ng child. So ang kaso niya, instead of punishable by a fine or less than 30 days imprisonment, ang imprisonment siya, pag napatunayan siya, 6 years. So mas mabigat. Mas mabigat. Okay, Karen. Attorney, no, aside sa mangyaring penalty, no, dito sa perpetrator, 'di ba? May hakbang na ginawa ang DOTR at saka yung LTFRB, no, regarding doon sa ano ba 'yan, prangkisa ba 'yan ng bus? Nasuspend yung operation nila for, if I'm not mistaken, 10 ata na bases. No, actually ako personally, since I am a riding commuter, no, public commuter, ayoko sana 'yon. Kasi kapag nagtanggal ka ng 10 bases, commuters din ang maaapektuhan. 'Di ba? Isipin mo, umuulan, may 10 bus dapat na tumutulong sa public, no, na available. Ang nakakainis po kasi dito is, instead of cooperating, ayaw nilang ilabas yung CCTV footage ng bus nila. No? So, parang may connivance parang may conspiracy na itago natin itong CCTV kasi baka mamaya makita yung negligence natin. So, siguro dun din nainis si DOTR na bakit ayaw mo makikooperate. Siguro lang po because I wouldn't know kung ano yung nasa isip nila. No? So, ang panawagan nga po sana namin, sana, no, kung meron po kayong CCTV, huwag niyong itago if it will help attain justice. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na may kapansanan. Katulad po niyan, lumabas daw po again siya sa second video. Merong second video Okay. Which is alarming. Bakit? Never pang nangyari sa kanya tong incident na to. And then dun sa second video, in a second bus, nangagat daw po siya. Ang masakit nito, lahat kami, no, mga lawyers na pinagpakitaan ko, no, sa group namin, nangangamoy setup. Why? Kasi supposed to be it happened on a Friday lunchtime. Now, I'm a commuter. Okay, sumasakay ako sa EDSA carousel. No? Tanghaling ng Friday, madaming tao yan Pero nung supposed to be na nangyari daw na nangagat siya, walang tao. So that's one. Okay? Second, no, ang kinagat daw niya or kakagatin daw niya ay bata. Which is weird on my part since may mga kakilala ko na
may intellectual disability, hindi sila nag-a-attack ng bata unless the child would provoke. Ang sinabi nung conductor, sumakay daw siya, ito sabi lang din ng conductor to, sumakay siya and then nakita niya biglang kakagatin yung bata. So sabi ko, yung bus na yan, kilala ko yan. Kasi nakikita ko yan. So masakay ako dyan eh. Meron silang CCTV na naka-install doon sa bus nila. So hinihingi ko na naman yon. Ayaw na naman nilang ilabas. Kasi nga makikita na set up yung second video. O bakit daw the third? Ito yung pinaka-third na pinakakinabahan ako. Kasi sa report ng isang news station, pwede ko bang banggitin? Okay. Anyway, public naman yan. Wag na, attorney. Wag na banggitin yung ang news outlet na yan. Sa report ng isang news station, ang bango-bango nung bus company. Bakit? Kasi ang sinubmit nilang video is niyayakap nung conductor yung client ko. Supposed to be to restrain. Diba? Okay, sige fine. Niyayakap mo para hindi magwala. Matatanggap ko pa yon. So, akala namin noong una ang bango-bango ng bus station na yan. And then lumabas sa isang news station, may nakita doon na tinatadyakan nila yung client ko. Yeah. Nakita ko din po yun. So, ang tanong, ano ang nauna? Tinatadyakan ba nila yung kliyente ko o yung nire-restrain nila yung kliyente ko? In other words, there is an attempt to cover up yung pagtadyak sa kliyente ko. Kaya nga sabi ko, for the sake of truth, ilabas sana nila yung CCTV doon sa bus mismo para malaman natin yung before, during, and after the incident. Yeah, tama, attorney, no? Di ba, attorney, pag nasa case, ang case nasa korte na, pwede naman isumon yung mga evidences, attorney? Yes, pwede. Technically, pwede talaga. Ang problem is, kung nandyan pa. Yes. Di ba? Sige. Okay. Paano kung sinabi nila, ay sira. kondoy kami, nasira, nasunog, nabaha, or umalit, ninakaw. Kasi you have the obligation to preserve that CCTV video footage. Yeah, piece of evidence. Sige, balik tayo dito kay Miss Dalia. Okay. Miss Dalia, generally, ano ang iyong karanasan when it comes to access to justice? Ang hirap kasi sa mababa pa lang, kung sa pagdating pa lang wala pa sa court, yung humihingi ka pa lang ng negotiation o pag-uusap pa lang para ma-address yung concern mo, hindi na yun nabibigay sa amin, sa akin, hindi na nabibigay yun. Personally sa akin, hindi nabibigay yun. Yung ganong request. Ayaw ko sanang umabot sa mataas, pero hindi nangyari yun dahil sa tagal ng actually, tagal eh. Nakailang buwan na, umabot na ng ibang taon yung kaso. Hindi talaga na-address ng maayos hanggang sa nagulat ako. Personally, ako na may kaso. Ganun yung nangyari. Pero sa ibang case naman ng mga PWD, ganun din. Kaya ang mismong PWD umaatras sila. Katwiran nila, magsasayang lang kami ng panahon. Lalayo na lang po kami. Natatakot po kami. Yun ang laging sinasabi, wala kami panggastos. Kaya kami, ako, yung mga kagrupo namin, pagka kaya naman magtinda tayo, ay pang-sustain lang natin sa pamasahin niya. Yan, ganun ang ginagawa namin. Tapos ako ng nagmamapping ako sa government kung saan kami makakahingi ng tulong. Ganun ang ginagawa. Okay, sinabi mo yung tulong. May linapitan ka ba na ahensya ng gobyerno, regarding sa inyong mga issues in concern? Natulungan ba kayo? Anong nangyari doon nung nilapitan mo ang mga iba't ibang ahensya?
Hindi. Wala din? Hindi kami natulungan. Sorry ha, pero totoo, hindi kami natulungan. Kaya ako, nangangalampag ako doon sa ibang NGO. Sila yung namamagitan para mapansin kami. Pero alam nyo, yung sa case ng unang-unang kaso namin, ang maganda nun, nung hindi kami mapakinggan sa government, may mga NGO na nagtulong-tulong humanap ng tulong para sa PWD. Pero yung mga sumunod hindi na, actually meron nga ako namatay sa kulungan. Tapos hindi na address yung kanyang yung kanyang issue. Tapos merong isa na nilayo na lang yung bata. Ganun yung nangyari. Tapos isa yung alam ko ongoing pa to yung sa bandang north. Ongoing pa siya. Nilapit ko rin sa isang grupo ng mga lawyers na tumutulong din. Kasi hindi nga sila magkaintindihan din ng PAW. Kaya nilapit ko na lang para at least meron siyang natatanong para binabangga niya yung sagot ng PAW at yung sinagot nung nilapit ko na lawyer sa kanya. Ganun ang ginagawa namin kasi pag hindi mo inassist, wala hinto na lang sila. Kaya ang nangyayari, mas dumadami yung case na naabuso. Akala nga na lang sa community, madalas nga nilang sinasabi, sa akin personally, narinig ko yun, ginagamit mo ang kapansanan mo para lang makaligtas ka sa kaso. Ganon. Okay, sige. Kaya pala, Dalia, ako yung message mo. At ako ay sumagot naman sa iyo kaagad. Anyway, attorney, sa mga ganon na mga cases, saan pwedeng lumapit, ang mga mahirap, ang mga persons with disability para kahit mapaano mabigyan sila ng kalinawan, matamo nila, yung access to justice nila, attorney. Ang pinaka safe na sagot, since it is taxpayer funded, would be the Public Attorney's Office, PAW. Yan yung lagi kong sinasabi because Public Attorney's Office, publicly funded yan. Wala silang private income kung hindi from the government. Ang problem lang din po kasi sa PAW is sobrang daming nagdedemanda na walang kwenta. Overloaded sila. Yung as simple as this, magkaibigan sila, nag-inuman sila, nagbugbugan sila, tatakbo sila sa PAW, magdedemandahan. Parang di ba nag-inuman kayo, tas kayo lang din naman yung nag-away, tas magdedemandahan pa kayo. Pupunta kayo sa PAW. So yung PAW, tatanggapin kayo kasi obligasyon nila yan. Pero mahahamper yung service nila sa ibang mas deserving na tao. So, lagi naming sinasabi yan sa mga kliyente namin na kung kasalanan nyo naman yan, baka naman pwedeng mag-usap na lang kayo, total magkaibigan kayo, kasi usually ganyan yung napakadaming cases, yung nag-inuman o kaya nag-videoke, nagsigawan, nagkatitigan lang, magdedemandahan na, and they would go to the PAW and the Public Attorney's Office would be like, sasabihin nila, hindi namin sila pwedeng tanggihan kasi meron silang requirements and under the law, we have to accept them as clients. Okay, fine, we understand that. The problem is, ito yung may disability, tatanggapin din nila. The problem is, sobrang dami nilang kaso, hindi nila mapaprioritize yung mga talagang deserving ng kanilang service. So, ang default attorney, answer aside sa PAW, attorney, meron pa bang malalapitan ng mga private organizations? Sa pagkakaalam ko, yung kay Attorney Jokno, na ngayon, congressman na siya ngayon ng anak Akbayan, si Chel Jokno, yung Free Legal Assistance Group na tinatawag flag, yung attorney, flag. Yung flag. Oo. Okay. Tapos
But yan yung mga established na, no? Pero ngayon, yung mga lawyers nga po, yun yung sinasabi ko na the Supreme Court, nag-ano sila, they answered the call for public service further by requiring private lawyers to render 60 hours of pro bono cases. So, yun lang, of course, you have to comply yung sa requirements nila, and then you would have to sign a certification that you deserve this, that you cannot afford that, yung mga ganon. So, although ginagawa naman namin yan noon pa, no? Ngayon kasi required na i-report namin sa Supreme Court yung mga pro bono cases namin. So, if anyone here who's listening, no, required na po ang mga private lawyers kahit po nasa corporate employment sila, so long as they are lawyers na pasok sila doon sa bracket na yon, required silang mag-render ng pro bono service. So say for example, Attorney Juan de la Cruz na nagtatrabaho sa bangko, or Attorney Juan de la Cruz na nagtuturo lang, no, or Attorney Juan de la Cruz na siya ay may business lang, no? Hindi siya nagpa-practice. Lawyer lang siya. Lawyer siya by name pero never siya nag-practice. They're all required to render pro bono services for 60 hours, no? Provided na pasok siya dun sa bracket, like below 65 years old, that they're not in the government, they're not in the judiciary. Yon. So ako kasi pasok ako dun. I'm not yet 65 years old. I'm not working in the government. I'm not with the judiciary. So I am required to render I am required to render 60 hours of pro bono services. Okay, sige. Doc Gina, may karagdagang katanungan ka sa kanila, Doc Gina. Kay Miss Dahlia, ano yung mga, bilang advocate, ano yung may particular batas ba na isinusulong kayo or na ipinapaalam sa ating sektor? Sa ngayon kasi Ma'am Gina, hindi kami aktibo ngayon. Kasi nga nagkatuloy na yung grupo mula nung na-relocate. Wala pa ang sinasabi ko lang sa kanila, yung kung sakaling magkaroon sila ng problema sa yung karapatan nila na argabyat, lumapit sila sa PAW para makahingi sila ng advice. Ngayon, kung ano man yung mapag-usapan nila doon, i-update lang din ako. Pero kasi kung tutusin, Ma'am Gina, ang focus kasi namin ma-prevent yung mga, kasi ang hirap po talaga ng may kaso. Napakahirap. Yung sa pagkain nga lang kinukulang na kami. Paano po yun sa Temang ganyan, hindi na, mamamatay na lang kami na talagang wala. Diba? Kaya, Miss, sorry for that. Alam mo, meron kasi provision sa RA natin, 7277. May IRR din, nasa IRR na may obligasyon ang DSWD na suportahan tayo kasi wala naman tayong accessible transportation, right? Sa pagpunta kung saan man importanteng meron tayong dapat puntahan. Like sa mga meetings, ganyan. So ang lang natin, I'm not quite sure lang, attorney patulong ako dito. In terms of logistics, let's say kung a-attend nga ng mga hearing or something. Ang problem kasi... Dahlia, kaibiganin mo yung barangay captain ninyo para pahiramin ka niya ng sasakyan. Yes. Ikaw naman kasi. Barangay captain, talagang so grabe yung support niya noon. Kaya talagang noon ng barangay. Yeah. Anyway, Doc Gina, mga ka-inclination, mag alas 4 na eh. So, bilis naman ang oras.
O sabi ko sa'yo, mabibitin ka, tayo ni, Mandalya ni Ina. Okay, sige, last now, last attorney, no? Yung, Ano yung yung tinanong ko last, attorney. Ano yung pinaka mensahe mo, no, attorney, para kahit na papaano, no, mabigyan ng pag-asa, no, ang sektor ng may kapansanan when it comes to access to justice? Ito yung ito medyo controversial ito kasi a lot of people are saying just because you're into politics, you want to advocate for it. Pero ako lagi ko sinasabi, politikahin ninyo yung pagiging may kapansanan ninyo. No. I don't mind them. No, don't mind them if they say na ginagamit mo yung kapansanan mo. Because as it is, meron ka na wala sila. And whether we like it or not, may disadvantage ang taong may disability. So, politikahin mo because you are a taxpayer. No? Yeah. So, say for example, you cannot access justice kasi nade-deprive ka. Kasi yung accessibility ng building, politikahin mo. Kasi taxpayer ka eh. When you pay taxes, you deserve to be served. No? So wag tayong humingi ng awa. Wag tayong humingi ng tulong sa government. Humingi tayo ng paglilingkod. Kasi magkaiba po yung tulong sa paglilingkod. And it's not a matter of terminology. Ang tulong, wala akong obligasyon na gawin ito sa'yo. Kaya tutulungan kita. Ang pagsilbi, ang paglingkod, may obligasyon na kung gawin ito, kailangan kong gawin. At meron silang obligasyon na paglingkuran tayo kasi we are taxpayers. Kahit na po piso lang ang inambag mo sa lipunan natin, kung nagbayad ka sa pagbili mo ng mga gamit, value-added tax, etc., you deserve to be served. Yung sa sinabi ni Ma'am kanina, ni Dr. Manalaysay, yung sa mobility, ito yung sinasabi kong problema natin. Walang penal provisions ang mga batas to compel public officials to provide us with services. Kasi, okay, nasa batas na gagawa ang LTO, gagawa ang DSWD sa mobility and access to public transport facilities. Okay? Nasa Magna Carta yan. The problem is, kung ayaw kong gawin. Yes. Anong gagawin yan yung mo? Yan yung sinasabi parati, attorney, no, ng sektor namin. Kasi yung nakasulat lang doon, enjoin. Enjoin lang. Exactly. Yan yung sinasabi ko nung election pa na wala kasing penal provision ng mga batas kasi mga gumagawa ng batas, they do not know na dapat maglagay ka ng penal provision dyan para kapag hindi sinunod yan ng secretary, hindi sinunod yan ng department head, hindi yan sinunod ng etc., pwede silang makulong. O kung halimbawa, sabihin mo na, halimbawa, DSWD has the mandate to assist marginalized disabled person. At pag hindi mo ginawa yan, you will be imprisoned 6 years. Aba, pag-upong pagkapupo pa lang yan, sasabihin na niya, gumawa na tayo nito kasi may imprison ako for 6 years. Ang problema, enjoin lang. Ang problema, assist lang. Nako! So yun yung sinasabi ko. Yes. Okay, sige. Nagre-remind na si Director Ina. Okay, ikaw Dalia, no, ano yung huling mensahe mo? Anong huling mensahe mo, no, sa ating gobyerno, sa yung kapwa, no, mga kay babaeng may kapansanan? Sana po, ang sa akin lang siguro, kung siyempre sa dami naman ng problema ng ating bansa, siguro tulungan nyo na lang kami magkaroon ng bigyan nyo ng ngipin yung PDAW sa bawat barangay. Sana matulungan nyo kami yung mga PDAW officers o kaya maglagay ng talagang PDAW officer sa bawat barangay. At tulungan yung mga PWD na magkaroon ng ang tawag nito, ano ba tawag nun Sir Ronil? Para karapatan? Ma-acknowledge na sila ng gobyerno o ng barangay
na itong PDAW na to ay may kapangyarihan na protektahan ang bawat may kapansanan. Siguro yung kung doon lang nare-recognize na kami, hindi na aabot sa taas eh. Kasi sa totoo naman, naiintindihan ko naman yung mga PAW lawyer kasi sa dami ng trabaho nga naman nila. Kaya siguro kung sa barangay pa lang, sa barangay level pa lang, sa PDAW office pa lang, na-address na yung aming mga concern, wala nang magsisiksikan sa taas, naayos natin sa baba. Siguro okay, thank you Dalia. No, ipaabot natin 'yan sa ating mga Persons with Disability Affairs offices. No, kasi I think Doc Gina nitong first week of August, magkaroon sila ng national convention ulit. Okay, Doc Gina, ikaw, ano yung public service. Ang huli mong mensahe? Okay. Public service. Yan. Samahan po kami sa July 19, 2025. Sa Sabado po ito. Mula 10:30 ng umaga hanggang 11:30 ng umaga sa Zoom para sa Sumayaw Sumunod to Virtual. Meron palang ganon, Karanil? To Virtual Folk Dance Class for Lolo and Lola. Virtual to ha, hindi face-to-face, kasama ang bayanihan. The National Dance Company of the Philippines at ang PWU CCAMS. Bukas ito. I mean, it is open for all. Samahan natin sila Lolo at Lola. Uy, tayo yun Mag-register lamang po sa link na nakalagay. Kuhanan na lang po yung ating QR code. Yes, another public service announcement. JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com. Incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PDAW Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, maraming salamat. Doc Gina, iyong huling mensahe? Yeah. Ang masasabi ko lang po, lahat ng tao, may kapansanan o wala, ay may karapatan. So, alamin po natin ito.
parating ang naririnig kong sinasabi, ignorance of the law. Ano na nga ba yun, attorney? Ignorance of the law excuses no one. No one. So, sabi nga ni attorney, i-politicize natin or ang ating kapansanan, gawin natin ito. Huwag naman abuso, ha, na sabihin ko, naka-wheelchair ako, mag-give way kayo dyan. No, it's not that. It is like sabihin na, okay, ngayon po kasi ay National Anti-Poverty Commission ako and ako yung head ng accessibility, so nakafocus po tayo sa public transportation to be accessible as well as po, ayan, na meron na pong bagong IRR, ang BP 344. So, yun po yung inilalodge natin ngayon at papunta na po tayo, attorney, sana maasahan namin kayo doon sa pagpa-file ng mandamus para sa ating mga ahensya. So, magandang hapon po muli sa ating mga ka-inklinasyon. Maraming salamat, Social Watch, for giving us the opportunity, yung pagbate sa ating National Disability Rights Week celebration. And sa lahat po na inklinasyon, Cara Neil, maraming salamat. Thank you po. Okay, maraming salamat, Doc Gina, at sa ating dalawang panauhin. Ang usapin sa access to justice ay isang malalim at malawak na usapin. Sinabi na kanina ni Attorney D. Alban na ang hihingin ng mga persons with disabilities hindi tulong, kundi paglilingkod. It's not charity, but it's our rights. Dito sa inklinasyon, palagi natin pinaglalaban dito, ang karapatan, ng mga taong may kapansanan. Ito siya, ay isang avenue para maiparating, dito kung ano man ang nasa kiisipan ninyo at sa inyong puso. Pwede kaming maging avenue sa lahat ng recommendation, sa lahat ng mga gusto na ninyong ipaalam sa ating gobyerno. Muli, sa ating patuloy na pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Yan nga, Disability Rights Week na, hindi na National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Kasi naniniwala tayo na karapatan ito. Kasi dito sa inklinasyon, ating kinikilala ang karapatan ng lahat. At dito sa inklinasyon, ating sinisigaw na ang inklusyon dapat ay now na.